Everyone, wait a second, makinig. Okay. Sa dramatization pong ito, si Joey, si Cathy. Ako si BBM. Si Evie, si Florendo, at si Princess Maui, si Mamshi. Okay. USB ko ang narrator. So, i-dramatize namin ng iyong narration, USB, okay? Isang araw. Tapos bibigyan mo yung papunta na kami ni Tony Boy sa Forbes. So USB, ikaw ang mag-cue na. At ang sinabi ni Cathy ay gano'n na, para meron kaming cue kung anong gagawin namin. Okay? Ready? Narrator? Yes. Okay. Yung mga hindi mag-unmute tayo pag kinue na tayo ni USB. Okay. USB. So, isang gabi, naisipang isama ni Florendo ang kanyang girlfriend na si Miss Cathy sa event sa Forbes Park sa kanyang best friend na si BBM. So, si Cathy, pagdating doon sa event, hindi siya dumiretso kasi nawiwiwi siya. So, Cathy, saan ang CR? BBM, saan yung CR ninyo? Wiwiwi lang ako. Aga. Tinanong si Florendo, hindi si BBM. Si Florendo. Ako yung ano ba tawag nila, babe? Ano ba tawag nila? Hindi naman kasi may-ari ng bahay. Ayun. Love, saan yung CR? Teka, babe, hahanap. Dito. Okay, so, sinamahan si Cathy ni Florendo papunta sa CR. Subalit, after lumabas ni Miss Cathy sa CR, nawawala na si Florendo. So, hindi niya alam ang ganyang gagawin hanggang sa kasalubong niya si Mamshi Marcos. Oh, hi. Hello. Hi, Mamshi. Who are you? Tony Boy, di ba pinakilala mo? Sandali lang, Kat. Alam mo, Princess Maui, bakit walang hagod yung pagsasalita mo? Dapat, remember, ang peg mo yung high Louis. Hindi mo gano'n. Ganun dapat. Okay, again, action, Joey and Maui. Lumalabas ako CR. Oh, hey, hello. Who are you? Ganun ba yun? Oo, perfect. Ayan. Tony Boy, papakilala mo ako. No. Kasi I'm with Tony Boy. Wala si Tony Boy. Ano ba wala si Tony Boy? Wala si Tony Boy. Makakilala siya. Sabi pa nga parang she's my wife. Sandali lang, Joey, ikaw lang si BBM. Ako na lang si Kat. Okay, game. Okay. Total wala akong script si BBM doon. Go. Si Joey na lang si BBM kasi parati siya nawawala. Sorry. Okay, again from the top, USB narration from the top. Okay. So isang gabi, naisipan ni Tony Boy na isama si Cathy, ang kanyang girlfriend, sa isang malaking event sa Forbes Park sa bahay ng kanyang best friend na si BBM. So, larga na sila, pagbaba nila ng kotse at pagpasok sa Peking, naiihi si Miss Cathy. Tony Boy, saan yung CR dito? Naiihi ako. Yes, babe, hold on. Let's go here. Over here. Babe, dyan ka lang ha. Kasi hindi ko alam itong bahay na to. Magto-toilet lang ako ha. Now you do your thing. I'll just check out on the boys if they're here already. I'll be right back. Okay. Sinarado ang pinto. Go. So after nang mag-CR ni Miss Cathy, paglabas niya sa pintuan, wala si Tony Boy. So hindi niya alam ang gagawin. Lumakad siya and then nakasalubong niya si Madam Lisa Marcos. Oh, hey. Hello. Who are you? Ako si Cathy. I'm with Tony Boy. Do you want some? What's that? This is Pinipig Crunch from Goldilocks. You want? I'm sorry. I don't do that. What are you doing here? Hey, she's with me. She's my wife. Really? Uy, hindi niya ako wife. Girlfriend lang. No. She's my wife. Oh, prove it. Go ahead and kiss her on the Sa awkward na moment na yon, lumarga na sila para magpatuloy sa event.
Since nandyan na kayong lahat at nandyan na rin ang ating cosmological woman of the universe sa backstage. Labanan na cleavage be? Dahil nararamdaman ko na ikaw ay may cleavage ngayong gabi. Ayan. Hello. Good evening. Hi, everyone. Taray. Ganyan talaga pag nag-gym, nagiging tone ang body. Lakas magparinig. Next Gym kasi kayo, no? Charot. Be active. Lakas magparinig, yes. Pag next natin nakita, parehas na tayong petite. Diba? Para naman ma-invite tayo sa circle. Para ma-invite tayo sa circle. Okay, ano ba i-discuss natin ngayon? Anong topic? Pag-usapan muna natin yung yung mga pasabog. By the way Carlo Yulo, narinig ka ni Carlo Yulo na sinabi mo na isang Olympics pa bago siya magka-gold medal. Pero ang taray ha, ang taray. Gold medal na siya. I love being proven wrong, no? Thank you so much, Carlo Yulo, for winning gold. You proved me wrong, and thank you. You know kami kasing mga mga realist. We love being proven wrong. Kasi ang realist analysis kasi very cautious, very pessimistic. So we love being proven wrong. So I was proven wrong. And you're so glad you were. Yeah, I love being proven wrong, you know. Tingnan naman yan, halimbawa sa lalaki. Kayo ba sa mga lalaki, pag may unang lalaki dyan, kayo ba positive kayo kagad? Naku, ang lalaking ito, bongga, ganyan. Di ba, kayo, cautious. Di ba? Cautious kayo na, hindi, baka naman manloloko to, di ba, ganyan? And then, pag na-prove kayo ng wrong, na-proven wrong kayo, ang saya-saya, hindi ba? Parang ito si Cathy Binag. Ayan, batiin nyo naman ako, parang awa nyo na sabi ni BC Bish. Ay, binabati kita, BC Bish. Di ba, parang itong si Cathy Binag. Cathy Binag, huwag kang masasaktan sa sasabihin ko. I'm just being real. I mean, well, sinabi rin naman niya, no? Kaya niya nagustuhan ito si Florendo kasi financially stable. And which I think is realistic, no? He's financially stable. And yung emotionally stable, Cathy, hindi ako naniniwala doon. Mas doon ako kasi nung sinabi ni Cathy Binag, no, na kaya kasi nagustuhan niya si Florendo kahit 25 years ang agwat nila is dahil syempre naghahanap ako ng emotionally stable. Yun ang unang sinabi ni Cathy Binag. Girl, pag ganyan talaga ako, I think, wag kang magalit rin, Cathy Binag. I think hunter talaga si Cathy eh. Hunter ka talaga ng may financial stable. Pero nung bigla siya binakapan niya, syempre financially stable. Malamang sasabihin mo yan, Cathy, kundi plastic ka, no? So, sabi ko, okay, at least hindi siya naging plastic. Diba? Aminin niyo, di ba? That doesn't make her incompetent na maging witness ng whatever she talked about. Hindi naman talaga siya pwedeng maging, hindi yun taken against her na maging sinasabi niya. Kasi pwedeng yung sabihin na gold hunter si Cathy, pero hindi niyo po pwedeng sabihin na hindi siya naging part ng circle. Yes. Doon tayo. Oo. Kasi nga, yung kanya, well, whatever it is, whatever her reason, na sabihin yung mga nasabi niya, ang hindi po pwedeng mawala kay Cathy is yung fact na nakapasok siya dun sa circle. Kung paano siya nakapasok doon, let's say nag-gold hunt siya or whatsoever, ang problema, nakapasok siya doon at 10 years siya doon sa circle na yun. Diba? Diba, Bax? Nawala ka, Bax? Diba? Alam mo, Bex, it's true, nakasama siya sa circle. Hindi niyo madideny yan. Kasi, ganito yung mga magkokontra kay Cathy. Ganito ang matibay na pagde-deny ng mga binitawan ni Cathy. Dapat sabihin niyo na si Cathy ay never naging part ng circle. Kaya wala siyang makikita. Kaya wala siyang alam. Yun ang una-una niyong gagawin. Perfect score. Hindi naman po perfect score ang 15. Huwag po tayo masyado. Diba? Hello? Diyan ka pa ba? Yeah, I can hear you. So you were saying na kung gusto niyong wasakin si Cathy Binay,
Binag ako ng Binay. Sorry na mga Binays. Si Cathy Binag, hindi, yung sinasabi mo kanina, Sas, would you like to continue that? Na hindi nila po pwedeng, kung gusto nilang wasakin yung mga statements. I'm going to give you pointers. Okay. Ganito yan. Para sabihin nyo nagsisinungaling si Cathy Binag, you have to start from the basic. And that is to say na si Cathy Binag ay never naging part ng circle nila BBM at Lisa. Never niyang nakasalamuha si BBM at Lisa. Therefore, wala siyang makikita. Okay? Yun ang una-una niyong gagawin. Ngayon, kung hindi nyo nagawa yan, the rest ng sasabihin nyo ay walang kwenta. Kahit sabihin nyo isa siyang gold digger, kahit nyo sabihin niya na isa siyang bitter lang siya kasi naghiwalay na sila ni Florendo, ganyan. Wala kasi yun eh. Hindi siya, wala siyang relevance doon sa pinaka-basic point. Naging part ba si Cathy Binag ng circle? 10 years. It's very difficult to deny. It's very difficult to deny. And ako, kaya nga walang denial eh. Correct, oo. Oo, yeah, oo, di ba? Ayun. Ang tawag dito, yung naglalabasan immediately after magsalita ni Cathy Binag. Kasi in-expect ko na rin, to be honest. Kasi yung mga post niya, nung i-screenshot nito ni DT on the 32 day page, yung mga post ni Cathy Binag. I really felt na mukhang malapit nang pumutak si girl. Mukhang malapit na talaga siyang magsalita, ganyan. And inaabangan ko talaga kasi nga it is well known that she was the lover of Tony Boy Florendo. And alam naman natin yung connection, alam natin yung relationship. Doon pa nga sa bahay nila. Di ba? Nagpupunta pa yan sa nagpupunta pa si BBM sa when BBM is in Davao, usually nagsistay siya sa di ba, sa resort sa Pearl Farm. Ganun ka-close yung So talagang naka-bookmark na talaga sa akin si Cathy na parang mukhang magsasalita na tong si Bilachina, ganyan. And so true enough, nagsalita na nga siya. Ngayon, dun sa mga sinabi ni Cathy, ano muna tayo, bago natin isa-isahin yung mga sinabi ni Cathy. Ano sa tingin mo yung meron ka bang nakitang parang red flag dun sa narrative niya? Meron ba akong nakitang red flag sa sinabi ni Cathy Binag? Wala naman. Actually, yung nga, ang sabi ko yung sinabi niya wala akong makitang red flag eh. As of now wala pa ako nakikitang red flag. Ikaw? Well, hindi naman siya talaga super red flag, pero I think that would be an area where her statements are going to be attacked. Yung minention niya kasi na kaya siya nagsalita kasi hindi na raw niya matanggap yung pambubuli kay Inday. Yung ganun. So, yung minention niya si Inday doon sa kanyang story. So, parang feeling ko, magagamitin to ng mga skeptics. Oo, na yun yung kanyang motivation. Okay, I agree. Well, hindi naman siya red flag for me. I think that is more pwedeng gawin yan slant ng kalaban. Yeah, Pero it's not and it doesn't make her story inconsistent. It's not fatal kasi ito lang nung may nagpalabas ng video, sinabi ninyo ito ay kakasuhan ng cyber crime or cyber libel or whatever. At sinabi niyo na duwag ito dahil sa Amerika pinalabas. Ngayon meron nang nasa Pilipinas. Na nag-claim mismo na gano'n, ba't hindi nyo kasuhan? Yun na nga ang mahirap, Joey, no? Pag kinasuhan nila to si Cathy Binag ng cyber libel, public officials kayo. Truth is a defense. Yes. Against public officials, no? Sa libel or even an ounce, even a semblance of truth, di ba? Hindi mo na kailangan patunayan ng 100% na totoo siya. Mas malala yun kasi maglalabasan ng katotohanan ang naked truth at maraming madadamay siguro as Cathy said. Ako kasi nung sinabi ni Cathy, wala na nung parang sinabi yung message niya na wala na siyang pakialam kahit patayin siya or yung pamilya niya. Na sabi niya na mukhang they hurt Cathy really really hard, no? Oo, parang siguro nakita nila si Cathy ng bonggang-bongga. Oo, parang sa kanya na magsalita ng ganun eh. Yeah, and hindi lang yun na baka may ginawa nga sila kay Cathy, and of course siguro meron na rin siyang concern na ganito na siya na
hindi kayo nagtatanda, parang gano'n, may gano'n, correct. Ginawa nyo na sa akin yan, ginagawa nyo pa to kay Inday. May mga ganyan sigurong eksena. Pero I think, yung sinabi kasi ni Cathy na noon kasi walang social media na mag-aano sa kanya Ngayon meron. At yung sabi niya, yung mga iba pa dyan na binuli, magsalita na kayo kasi ngayon may social media na. Hindi ka nila before. So baka may mga lalabas pa na mga eksena. Yun ang ano ko dito no, na it's kita mo, anong nag-trigger kay Cathy na lumabas? Yung pambubuli sa kanya. Yung sabi niya. Ang nag-trigger na lumabas siya is yung video. Yung nakita niya yung video. Yes, kaya nga siya, di ba, nagkaroon ng nagko-comment because of the video. Di ba, nagkaroon siya ng comment. So ngayon, yun ang nag-trigger sa kanya. Di ba sabi ko nga, naku, itong video na to, magkakaroon to ng snowball effect. Yan yung yun yung sinabi mo last time na parang, sinabi mo yata hindi tayo naka-live. Naka-live tayo. Yung sabi mo na, tawag dito, ang nakakatakot dun sa video is, it's going to create a snowball effect na marami ring magre-react. At marami ring di ba, baka sila may hawak rin silang video, di ba? Yung mga hawak rin sila. True enough, itong si Cathy, ang claim niya is that meron siyang 150 USB na pinakalat sa mga trusted people as an insurance para hindi siya magurgur. Diba? Yeah, na parang ang ano niya is magsasalita pa rin siya. Pero kung gurgurin niyo ako, wala na rin kayong magagawa kasi nakakalat na yung mga sasabihin niya, yung mga ebidensya. So, for me, ang tapang nun Ang tapang nung pagkakasabi Ballsy talaga. Cathy, hindi ba? And si Cathy Binag kasi is meron kasi siyang iba kasi yung posisyon ni Cathy Binag Insider siya for 10 years. Diba? Insider siya for 10 years. So parang kumuha kayo ng insider din na kukontra kay Cathy Binag. Ganun lang yun dapat. Kung ako halimbawa hindi totoo yung sinasabi ni Cathy Binag, ang gagawin ko lang, kukuha ko ng isang insider. Papakontra ko si Cathy Binag. True. Ganun ang tama dun kaso hindi nila magagawa. Kaso mahirap, girl. Kung meron kang USB file, tapos documentation si bakla. Di ba? Ganun kasakit. Meron siya toxic trait daw niya, hindi siya nagdi-delete. Meron siyang documentation, mga bets. Paano kung kasama kayo sa documentation? Yun ang mahirap Di ba? Yun ang mahirap. Sas, let's go dun sa part na, eto na, yung sa mga meat na ng allegations ni Cathy. Kasi, yung sa, una niyang mga ni-reveal kay Mother Dragon, ay yung fact na nakita niya na first na time niyang magpunta at ma-meet tong sila Lisa, sila Bongbong, dun sa bahay nila sa Forbes. Pagkatapos, ang sabi niya, pagdating niya doon, nag-CR siya agad. After niyang mag-CR, nilapitan siya ni Lisa at tinanong if she wants. Ayan. Tanong if she wants. And then sumagot na siya na parang ang tawag dito, so syempre alam niya kung ano 'yon, yung inaalok ni So sinabi, sorry, I don't do that. I think yung meeting na yon, yung first na encounter na yon, na-budget na sa kanya yung barkadahan. As early as that, na-budget. That is the start of Cathy's misery doon sa grupo na yon. Kasi from that moment on, markado na siya. Kasi parang, syempre, ang sirkulo nila, hindi naman, I think ina-assume nitong mga to, na since dinala siya doon ni Tony Boy, rin siya, nagpipinipig Crunch Festival rin siya. Kaso nagsalita si bakla na, sorry, I don't do that. And I think that's the start of her misery. Nandito ba si Princess Maui? Gusto ko si Princess Maui nandito, no? Pakitin nyo, i-message siya. Oo, sabi mo kay Princess Maui, umakyat siya para siya ang mag-dramatize ng event. Ako si Cathy. Ikaw si Cathy. Tapos siya si Madam. Kailangan maganda yung dramatization. Ayan si Princess Maui, nandiyan pala, bigyan mo ng link. Nandiyan pala siya. Princess Maui, isasend ko yung sa messenger mo yung link. Alam niyo po, kailangan po ng dramatization. Tapos kunwari ako si sino ba ako dyan sa eksena niya? Ako kunwari si Florendo. Princess Maui, let's go! Nasaan ka rin link sa mo? Gusto ko namin ng dramatization. Nakakaloka. Tingin ko yung moment na yon.
doon talaga nagsimula yung yung pain nito ni Kasi syempre sa perspective ng mga Pinipig Crunch Festival participants, parang sino to nagmamalinis na to? 'Di ba? Lahat sila lahat sila kumikembot doon. So para sasabihin mo sa amin na I don't do that. Ayun, so talagang na siya, na-budget na siya kay Ma'am Shi. Ano ibig sabihin ng TILF for this evening? This instance, living Florendo. Ganon. Ito pala si Florendo. Ikaw ha? EB sa eksena. Hi, Kuyang! Welcome back! Hi, EB sa eksenang ito. Ay, hindi. Ganito na lang. Ang tagal naman ni Princess Maui. Huwag ka na mag-makeup, girl. Pareho lang din naman. Alam, I'm not, actually, nakita ko na po si Maui in person. Alam nyo, ano ang unang-unang sinabi ko kay Maui Joey nung nakita ko siya in person? Ano sabi mo sa kanya nun? Wala, hindi mo ba narinig? Sabi ko sa kanya, ang ganda ng balat mo, ang ganda ng skin mo. Ay, oo. Yung ang sapol nung ang sapol ng skin niya. Ang ganda! Sabi ko, ang ganda ng balat mo, girl. Ang ganda ng skin mo. Hindi talaga, tanongin niyo dito kay USB. Ay, sinisip ko pala. Si Amilay ka yan. Okay, ito ang blockings. Ang tagal naman ni Maui. Ito ang blockings. Ayan, ang dami na natin. Okay. Sige. Okay. Si Joey, si Kathy. Okay. Kasi very fresh. Alam mo yan. And you're also looking for someone emotionally stable and financially stable. Kathy, wag ka ma-hurt Pero, babe, facts are facts. Of course. Saka yun yung life na pinili niya di ba? I mean, si EB, si Florendo. Okay. Sorry po. Maui, pagilan mo na yan. Girl, mas si Maui, si Ma'am Shi. Maui, mas hulas, mas angkop ka doon sa role. Okay, ako si BBM. Ako si BBM. And si USB, ang narrator. Okay, Miss Laika, ready? Sino si Boy Choco? Wala pa si FL, si Maui. Kaya nga, pero ikaw ang narrator USB. Okay, ulitin po namin ito po ang dramatization ng pasabog ni Kathy. Ito na si Princess Maui. Okay. Everyone, wait a second, makinig. Okay. Sa dramatization pong ito, si Joey, si Kathy. Ako si BBM, si EB, si Florendo, at si Princess Maui, si Ma'am Shi. USB ko ang narrator. So, i-dramatize namin ang iyong narration, USB, okay? Isang araw. Tapos bibigyan mo. Papunta na kami ni Tony Boy sa Forbes. So USB, ikaw ang mag-cue na. At ang sinabi ni Kathy ay, gano'n na, para meron kaming cue kung anong gagawin namin. Okay? Ready? Narrator? Yes. Okay. Yung mga hindi mag-unmute tayo pag kinue na tayo ni USB. Okay. USB. So, isang gabi, naisipang isama ni Florendo ang kanyang girlfriend na si Miss Kathy sa event sa Forbes Park sa kanyang best friend na si BBM. So, si Kathy, pagdating doon sa event, hindi siya dumiretso kasi nawiwiwi siya. So, Kathy, saan ang CR? BBM, saan yung CR ninyo? Wiwiwi lang ako. Aga. Tinanong si Florendo, hindi si BBM. Si Florendo. Ako yung Ano ba tawag nila, babe? Ano ba tawag nila? Hindi naman kasi may-ari ng bahay. Ayun. Love, saan yung CR? Teka, babe, hahanap. Dito. Okay, So, CR. sinamahan si Kathy ni Florendo papunta sa CR. Subalit, after lumabas ni Miss Kathy sa CR, nawawala na si Florendo. So, hindi niya alam ang ganyang gagawin hanggang sa na kasalubong niya si Ma'am Shi. Lisa Marcos. Oh, hi. Hello. Hi, Ma'am Shi. Hi, Ma'am Shi. Who are you? Tony Boy, di ba pinakilala mo? Sandali lang, Kat. Alam mo, Princess Maui, bakit walang hagod yung pagsasalita mo? Dapat, remember, ang peg mo yung high I'm Louis. here in the car. Ganon dapat. Okay, again, action, Joey and Maui. Lumalabas ako sa CR.
Oh, hey, hello. Who are you? Ganun ba yun? Oo, perfect. Ayan. Tony Boy, papakilala mo ako. No. Kasi, Tony Boy doon. I'm with Tony Boy. I'm with Wala si Tony Tony Boy. Boy doon. Ano ba to? Ano si Tony Boy? Wala si Tony Boy. Matatanong Hindi kilala siya. Sabi pa nga parang she's my wife. Sandali lang, Joey. Joey, ikaw lang si BBM. Ako na lang si Kathy. Game, game. Okay. Totoo na ang script si BBM doon. Go. Sorry, Si Joey na lang si BBM kasi parati siya nawawala. sorry. Okay, again from the top. From the top, USB narration from the top. Okay. So isang gabi, naisipan ni Tony Boy na isama si Cathy, ang kanyang girlfriend, sa isang malaking event sa Forbes Park sa bahay ng kanyang best friend na si BBM. So, larga na sila, pagbaba nila ng kotse at pagpasok sa Peking, naiihi si Miss Cathy. Tony Boy, saan yung CR dito? Naiihi ako. Yes, babe. Hold on. Let's go here. Over here. Babe, dyan ka lang ha. Kasi hindi ko alam itong bahay na to. Magto-toilet lang ako ha. Now you do your thing. I'll just check out on the boys if they're here already. I'll be right back. Okay. Sinarado ang pinto. Go. So after nang mag-CR ni Miss Cathy, paglabas niya sa pintuan, wala si Tony Boy. So hindi niya alam ang gagawin. Lumakad siya and then nakasalubong niya si Madam Lisa Marcos. Oh, hey, hello. Who are you? Ako si Cathy. I'm with Tony Boy. Do you want some? What's that? This is Pinipig Crunch from Goldilocks. You want? Oh, I'm sorry. I don't do that. What are you doing here? Hey, she's with me. She's my wife. Really? Oh, hindi niya ako wife. Hindi niya ako wife. Girlfriend lang. No. She's my wife. Oh, prove it. Go ahead and kiss her on the Parang natasagot nata. Sa awkward na moment na yon, lumarga na sila para magpatuloy sa event. Okay, larga na tayo, Florendo, no? O, BBM and Lisa, do your thing. Kailangan na observe ko kayo. Teka. Nasa na yun? Teka lang ha. Dapat may may lumalabas-labas na pulbo sa mukha. Oh, halagang ko pulbo. Settle down, babe. Grab a sofa. Oh my God, Tony Boy. Oh my God, Tony Boy. What's going on? There's my nephew. There's my nephew. Okay. Ready, set, go. Oh, do your thing. So, habang nagkakasayahan, napansin ni Miss Cathy na may ginagawa ang mag-asawa at ang mga ibang bisita. And then napansin niya na merong mga naiwang residue sa mukha ni BBM at ni Lisa. Tony Boy, I don't want to be here. No. Please, stay. You know how it is. Come on. Alam mo, Tony Boy, alam mo namang ayoko sa addict. Nagkaroon ako ng kapatid na addict. Ayoko sa alcoholic at addict. May mga anak ako. I don't want to be here. I don't feel safe here. All right. Okay. Since it's your first time. Okay. Mga parts. Okay. I'll just take my babe, Cathy, home and I'll be right back. Bad shot ka na sa akin, Kahoy. Dapat Mami Joey yung dinidilaan mo yung pulbo sa mukha kasi di ba yung sabi? Nadumi ba ako sa mukha? Meron. Ano problema ni Cassie? Nadudumihan ba siya sa mukha ko? Guys? Ano problem? Ganda pa naman sa akin pang orgy sana. Charot. Ano problem? Ay, sandali lang. Meron si Marley Campbell na video daw ng presidente na meron daw residue tapos binigyan daw siya ng panyo ng PSG para punasan. Where is that video? Hanapin ka na. Actually, Nasa kay Jojo. I think it's in my Facebook page. Hanapin mo nga, Joey, sa videos ko.
Kasi wala pa akong nakikitang ganun eh. I haven't seen it. Ano yan? Sa ano yan eh? Parang araw ng kagitingan. Diba? Pero wala ako ng ganun na nagsasalita siya tapos parang... Is it an actual video of baby? May ano yan eh. May, yung video ko na yan, Joey, is ano eh. Teka, hanapin ko. Hindi yan. Saan ba yun? 14, 17 weeks. Ito Joey, 16 weeks ago. Nakita mo? 16 weeks ago. Wait. It's 7 seconds. 5 weeks ago. Yung may ribbon 14. Ito. Tingnan ko. Yan. Yung may katapatan, katarungan at katwiran ng aming bansa. Diyos Ama, papaglingkuran na may katapatan, katarungan at katwiran ng aming bansa. Ang next video niyan, hindi ko na na-post. Nasa kay Jojo De Guzman TV yan eh. Yung second part of that video na napansin na may parang may uhog na dinidilaan nga niya, inabutan na siya ng panyo ng PSG. So nasa kay Jojo De Guzman TV yun, yung second part of that video. Kasi doon ko na-clip yan eh. So parang ganun din yun, mga 16, 17 weeks ago. Umingiwi talaga siya. Alam mo, yung si Miss Cathy... Dinidilaan niya eh. Yung parang may uhog na may lumalabas na... Nung nag-explain si Miss Cathy na sabi niya kung gumagamit para, sabi niya kung ngiwi-ngiwi, parang side effect na yan. Pero kung nag-grind ka, malamang sa malamang. Yan, parang yan, parang pinag-ground, no? Yun. Ito yata yun? Yan. Parang nag-post si Jojo. Ayan, ito. Yan, tinan mo, yan. Yung may white residue. Yun. Tapos aabutan niya ng panyo. Nung nasa likod niya, sino yung nag-abot? Wala na dyan eh. Kasi yung nasa na yun sila eh. Oo, ayun, kitang-kita. Yan, yung uhog, yung parang uhog na puti. Ito. Yan. Ayan, inabutan. Inabutan siya. Yan. Okay. My comment, kasi ngayon ko lang ito napanood, no? Yes, this is the first time that I watched this. Kung uhog yan, girl, mararamdaman mong may uhog ka. Bakit na? Kaya nga, dinilaan niya, Sas eh. Dinilaan niya yan. Ha? Nasaan? Yung sa video ko ni senior ni Joey kanina. Paano dinidilaan? Parang gumagano siya. Yung parang gumagano siya. Hindi naman dinilaan, parang pinaganon, parang minamanipulate niya yung lips niya. Minamanipulate in how do you manipulate it? Kung humingiwi nga, para maano niya sa labi niya. Pag ano nga, Joey? Girl, kung may uhog. Yan. Hindi, kung may uhog ka, gaganyanin mo siya kagad ng kamay mo. Ganto, no? Iwa-wipe. Oo. Pero siya, ginanon lang sa nguso eh. Manit na nga. Na-explain yan ni Miss Cathy na kapag yung ganyan ka na, parang manhid na yung nguso mo. So minsan hindi mo alam yung uhog. So parang akala mo parang lang, parang ka lang. So parang, kaya minsan yung inaabot mo or dinidilaan mo kasi hindi mo naman alam na uhog na pala. Kasi nga manhid na yung nguso mo. Baka hindi nga uhog. Powder parang powder na residue na nahalo sa uhog at dumaloy. Nahalo sa bodily fluid or whatever. Yes, parang ganun. Kasi ang uhog po transparent, ito puti. Putang ina. May uhog tsaka merong powder. Bakla saan ka nakakita ng uhog na puti? Nakauhog na ba kayo ng puti? Transparent po ang uhog. So parang ano yun eh, parang residue nag-backflow. Nasobrahan ata eh. Buti hindi dugo. Teka, nawala ko yung comments. Nangyari sa comments. Ayun. The comment is back. Ayun. Anyway, yun na nga, no? Parang, yung, nakakaloka yung mga pag-connect ng mga storya. And sila na lang yung, kasi ang mga skeptics sinasabi nila na kayo nag-a-accuse na na drug user si BBM eh. So dapat i-prove ninyo ganyan. Ngayon, ang dami ng mga kwento, ang dami ng mga ebidensya na naglalabasan na tumuturo sa parehas na storya. At itong si Cathy, yung storya niya at saka yung mga sinasabi niya is actually coming from someone who is in the position to tell that story. Kasi nga, insider siya, ganyan. Doon sa kinwento ni Cathy sa interview ni Maharlika, ano sa tingin niyo doon yung parang parang talagang, ay shit,
ano to, ang hirap nitong pabulaanan. Lahat. Para sa Lahat ng Ako- parts. Ako may mahirap. para sa akin lahat. Kasi nagkikwento si Cathy, hindi naman siya, alam mo yung spontaneous, dire-diretso. Pag tinanong mo, kwento lang siya ng kwento. Dire-diretso yung kwento niya, hindi nag-iisip. Yung talagang parang, ito yung nakita ko, so kinukwento ko lang. Ang hirap ang hirap basahin ng ganun. And then, ang nakita ko doon isa na siya, di ba, parang, tinanong siya kung ilang beses, sinabi niya, minsan lang naman niya nakita, yung parang 5 beses lang yata. So, kumbaga, hindi siya yung OA yung kwento. Alam mo yun? Tama. Ayun. At dinamay niya na si Lisa, no? Yes. Talagang ang bigat ng allegation. Inoferan siya ni Lisa ng pulburon. Yes, Princess Maui, go ahead. Sorry. Yun nga, yan yung pinakamahirap na mai-deny kasi bilanggit niyang buong-buo yung name ng First Lady and inalok pa siya. So paano sasagutin niya nung Reyna? Magpapa-interview na naman kay Tuning. Ano ba? Tama. True. Oo. Kaya, Ang problema ngayon, ang retaliation lang nila kay Cassie. Hindi, ano ka harbatera ka or ano ka ang tawag dito, harbatera ka, or ano ka, gold digger ka naman ganyan. Parang, doesn't make her incompetent to, to tell a story like that. Diba? Ayun. Well, yes, I mean, you cannot, it's very hard to assail as of this time yung credibility ni Cathy. Number one, she is not aligned with either party, whether the Dutertes or the Marcoses, no? So hindi siya pwede tawaging bitter kasi gusto niya ng posisyon at di nabigyan. Hindi rin siya pwedeng tawagin na pro-Duterte kasi historically wala naman siyang ties with the Dutertes. And the most daming evidence na totoo yung mga sinasabi niya is, number one, yung 10 years niya na pakipagrelasyon doon kay Tony Boy Floriendo, na who happens to be Anton Lagdameo's uncle, and she worked even as a chief of staff ni Tony Boy when he was congressman. And ang isang very surprising at very disturbing fact na narrate nga niya is yung when Anton Lagdameo was trying to hit on her doon sa CR. Na he was starting to kiss her at umiyak nga siya at brinash off lang ng kanyang boyfriend na si Tony Boy Floriendo. And apparently may pagnanasa din itong si Anton kay Cathy kasi ang maganda nga At pinagsasabihan pa nga siya na matanda na yung uncle ko, whatever happens, I'm here. So, those attitude, those behavior is symptomatic of people who are continuously in an abusive habit of banned substances. Kasi uncle mo, girlfriend ng uncle mo tapos gaganyanin mo. Talagang wala na silang respeto, no? Kahit kapamilya na. Tapos yung uncle naman niya, nalulong din, imbis na anuhin yung pamangkin, ginanon lang na, okay lang yan, wag naman yung anuhin. Tapos na-mention pa nga si Inigo Zubel, na ganon din. Na hindi naman nag-sexual advances, pero nandun din sa grupo nila, no? So, and alam naman natin si Inigo Zubel, nakita ko na ngayon po si ni Sas So, alam mo yun, yung tahi-tahi, connect. So, tapos, actually, speaking of yung yung nag-hit si Pirma dito kay Cathy, di ba, Sas, dun sa kwento mo, na nandun ba yung Voltis 5 dun sa kwento mo, nung nangyari yung hindi maganda nung victory party ba yun? Yung si Sas naman. Ano yun? Di ba meron kang, ni-reveal mo nung... Ibang mga kabarkada, ito yung mga kaklase niya sa Lasal. So walang Voltis 5 doon? Wala. Kaklase niya to sa Lasal, kaya malayo sila sa table. Okay. May table. Ang nandoon is isang kamag-anak. Hindi ko na sabihin kasi mabait naman sa akin yung kamag-anak ko. Hindi naman yung binabastos. So, no need to mention yun. Kasi siya apologize on behalf of them. So yun na nga, na hindi malayong bastos itong mga to. Dahil yun. Kumbaga parang talaga, yung actually, ang daming ganitong story, sa totoo lang. Ang daming ganitong storya. Si Mother D, when she started talking about this, ang mga kwento niya is base dun sa yung mga laman ng contents niya ay base dun sa mga personal story ng someone else. So that is why, tinitira nun dati at hindi kumbaga parang yung mga nakikinig kay Mother D nun,
very skeptical. Kasi nga parang, yung mga sinasabi naman ni Mother D, parang hindi naman niya kwento Parang it is a kwento of someone else. Pulveronic si ganito, ganyan-ganyan, ganyan. Until, naglabasan na nga yung mga ebidensya from different direction. Well, let us just do parang a countdown of all the circumstances leading doon sa pagiging pulveronic nga nitong si BBM. Of course, Maharlika started talking about it. Hindi si pulveronic to, ganyan-ganyan, bangag tong si ganyan-ganyan. Now, mahirap lunukin yan para sa maraming tao. Kasi parang, di ba nag-drug test na yan nung eleksyon? Paano pulveronic? Ganyan-ganyan. Okay. After that, naglabas ng dokumento tong si Maharlika na yung mga PIDEA, nagkaroon ng PIDEA leaks. Okay? Ayan naging target nga yan ng supposedly ng operation ng PIDEA. Ayan, nakalagay yung pangalan niya sa bahay ni Marisol Soriano, ganyan-ganyan, sa Rockwell. So, yun, for me, diyan kasi nag-start talaga na magkaroon ng lalim ng ebidensya yung mga allegations kay BBM Una, mga kwento-kwento lang. O pagkatapos nagkaroon na ng ganyan. Tapos lumabas pa yung agent. Girl, sadali lang. Mag-aano muna ako, patalastas lang. So, binalikan ko yung video. Nung talagang video ng ML. Girl, hindi to uhog. Do you know why? Do you know why? Do you know why? Girl, 15 minutes nandun sa ilong niya. Nandito sa Hindi nagdi-drip. Hindi nagdi-drip, hindi niya tinanggal. At ang nakakaloka kasi niyan, nung naglalakad siya kasi naka-shades. Lalakad siya papunta dun sa podium. Tapos, bago gumanon pa siya, Tapos, pag ganon, may shades pa nga siya Tapos parang, nakalimutan niya na hindi dapat siya mag-shades, ganyan. So, tinanggal niya yung shades niya. Tapos, nandun yung white stuff dito sa wala siyang attempt na tanggalin. Hindi niya nararamdaman. Naglakad pa siya from that podium to somewhere else and then went to the stage. And then it took someone to notice it na meron siyang ganon. Girl, pa siya, kinamayan pa niya yung mga tao. Ayun nga kagaya niyan, that video. Aside dun sa mga yung mga nagko-connect yung mga proof yung physical manifestation ni BBM, yung pangngiwi-ngiwi niya, ganyan. Pagkatapos ito, yung video na yan na yung white powdery substance sa yung white white thing doon sa mukha mo nitong event na to. Pagkatapos, until lumabas yung video, by the way, before I forget, PRRD also talk about the seeing BBM to be in the list na target ng PIDEA. Ganon. That's also huge kasi it validates yung document na nilabas ni Maharlika at pagkatapos ni-reinforce pa nung paglabas ng agent na gumawa ng document. 'Di ba? So aside from that, ngayon balik tayo doon sa step number 1, which is kaya naman hindi talaga mamatay-matay ito kasi ang dami talagang mga kwento behind the scenes. Just like yung kwento niya ni Nikki Cosseteng and yung meron silang mga personal experience na nakita talaga nila o kapinipig crunch festival nila itong si BBM at itong sila Lisa. And mga personal testimonies to na ayaw namang lumabas, ayaw but they swear na meron ng gano'n na nangyari. Now, Cathy Binag comes out and basically validated na yes, yung mga bulong-bulungan na yan, nakasama sila sa ganito, na nakita nila sa ganyan, na ganyan talaga sila. Well, basically, yan yung sinasabi ni Nikki Cosseteng di ba? So, ano pa yung sinasabi ninyo? Ano pa yung sinasabi ninyo na parang kung sino ang nag-a-accuse, siya ang magpatunay. Ang dami na po masyado. Ang dami na masyado. Di ba? Anong gagawin natin dyan? Ayun, sabi ni Carolina Advento, hearsay. Paano magiging hearsay? Personal experience yun ni Cathy. Inalok siya ni Lisa Marcos ng pulveron. Paano magiging hearsay yun? And Joey, even, at saka yung video na yun na may powder siya din, that's not hearsay. That's an evidence na meron siyang yung dito, di ba? Tsaka alam mo, naisip ko dyan, feeling ko, hindi siya makaharap sa tao. Hindi siya hindi siya nakakapag pinipinira. Oo, the entire thing lasted for yung 24 seconds. 24 minutes bago may pumunta sa kanya at magbigay ng panyo para i-wipe out. Girl, hindi yan uhog. If it's uhog, girl, humingi ka na ng tissue.
dahil sinisipon ka. Mm. Hindi siya uhog. As simple as that. I have just watched it. I reviewed it kasi nga baka uhog, you know. Kasi kung may Feeling ko bodily fluid yun na ano kasi syempre may No. kakapitan yung powder eh. no, Mm. I think it's really powdered substance. Girl, Ay, hindi na wipe. kung may fluid yan, it would have kung may powder yan, the fluid would have been heavier. So it would slide down. It would drip further. At saka mararamdaman ano kasi pagka wet medyo mafe-feel mo kasi yun eh, no? Feel mo, hindi nga nandun lang siya, nandito lang siya, parang And Sas, if I have to, Joey, no? May sinabi din si Kathy Binag doon sa kay Mother D na sa kanyang naalala, they snort it every 30 minutes or so to an hour, lalo na pag nag-iinuman. Kasi nga, ang logic dyan is, sa tagal-tagal nilang gumagawa niyan, no, yung tolerance nila ay medyo mahaba na. So they need to keep the high, they need to ingest it as often, pero not so much that they go overboard. Yes. Microdosing ang tawag doon. Microdosing, yes. So that's probably one reason na bakit may residue siya dito, to embolden him to make his confidence level elevated when he speaks. I'm really sorry, pero I'm really sorry, hindi to uhog. Ang uhog po is heavy. It slides down. Bex, naglakad ka, hindi man lang tumulo yung uhog. From the moment ito, ang una-una niya close up na meron siyang na nakita na kagad yan, it's 7:09 nung video, no entire video ng RTVM. Tapos ang next na close up niya, nandun pa rin yung uhog. Can you imagine 14 minutes 19 for the entire 7 minutes nandoon. Tapos hinigyan na lang siya ng panyo is about 22 minutes. 7 minutes nandiyan yung uhog mo. So it's against the laws of physics. Yeah. It's against the laws of physics. Pero ang kwento kasi ni Kathy, ganyan daw, parang siguro effect na rin niya ng grabing pagsinghot na nagdurugo na nga rin daw. Diba? Nagdurugo daw. Naglakad siya from the flagpole up to dun yung inalayan ng bulaklak. Hindi man lang niya ginanyan or hindi man lang. Kung tunay kang sinisipon, you could have asked a napkin. Hindi siya sinisipon. No, Sas. What I'm saying is, hindi yun uhog because of sipon. Uhog yun because of too much, snorting, Hindi. something. Ang uhog is wet. Nag-trigger ng... Hindi. Ang uhog is wet. If this is uhog, it would have already dripped. Hindi nga. 7 minutes, hindi nagdi-drip. Right. So It's probably that. It's residue talaga. It's residue. Yeah, it's probably the moisture na dumikit yung residue. Yeah. Ito. Moisture yan. Moisture Kasi nga, bago... Oo, ay nako. This is powder. This is not liquid because liquid, it is the property of liquid to flow down. Well, actually, yung kwento na pinoint out ni Kuyang Ibi kanina, yung sinabi yung microdosing, na parang they wanted to keep their high, kaya nagtitake sila very often, lalo na para tumagal sila sa inuman and whatnot. Actually, that reinforces yung video. Kasi doon sa video, nag-microdose lang doon si in fact, yun yung criticism doon sa video Yung mga nagko-question doon sa video na, kung talagang nag-aano yan, bakit parang tinikman lang, parang onti lang, ganyan, eme. Well, basically, nagtanong rin ako dun sa mga mga kakilala ko na nag-engage din sa ganyang activity. At yun din yung explanation nila, yung sinabi ni Kathy. So basically, yung kwento na yun ni Kathy, reinforces yung activity dun sa video. Na, hindi ganyan talaga i-consume yung pinipig crunch na yan. Especially if you want to last longer sa gabing yon at hindi ka malasing and whatnot. Ganun. So, kasi, I have to emphasize that. Kasi yung mga non-believer nung video, sinasabi nila dun sa video na parang, hindi naman yan si BBM, or even if si BBM yan, parang hindi naman conclusive na sabihin na nagpipinipig crunch siya. Kasi parang, sobrang bilis daw parang, tapos parang onti-onti daw nung kinonsume. Ganun. But the problem is, kasi nga, Joey, I may interrupt, kasi nga, ang laging nakikita ng mga Pilipino on how to consume that white powdery substance, yung nasa mga pelikula na ginachop-chop, nilalagay sa isang salamin, no, or glass top, tapos ginaganyan ng credit card, tapos nagro-roll ng dollar bill, tapos ginaganyan, no? Or minsan dito sa dito tapos ginaganyan, no? When in fact, in real life, no, I've spoken to a lot of people who do that, no?
yung ganon, no? Minsan nga ito yung dinidig nila at ginaganyan yan nila. Minsan yung iba dito sa gums, sa gilagid, no? That's how they consume it, no? Kaya nga inong tinanong kasi hindi na-explain ni Cathy. Di ba tinanong siya ni Mother Dragon na how come bakit daw ganun sila even in public sa may mga restaurant na may mga tao? At ano sabi ni Cathy? Sabi ni Cathy doon, may mga paraan sila. Which means hindi lang kasi yun ang method of snorting that substance na nakikita sa pelikula using a straw, handmade straw from a dollar bill or something. No? You can do that even doon na nga so sa nakitang pulburon video sa Los Angeles, no? And it's the more often method used in ingesting the white powdery substance. Not the movie type. Ang tawag dito, ipakita daw natin yung video kasi baka mamaya eventually babura daw to sa page ng RTVM. Anong event nga yun, Kuyang? Ako, bibigay ko sa yung link. Bibigay ko sa yung link. Ayan, i-play natin para, Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan. Bibigay ko sa yung link lang sa private chat. Okay. Ayan. Bibigay ko ang timestamp. So everyone, i-post mo rin sa chat para makita nila, para mapuntahan nila mismo. And then download exact extent. Okay. Everyone, focus. Princess Maui, please react as if you're Momshi. Okay? Yes? Ano sabihin ko? Wala ka na. Hi, Louie. Okay. So, mag-start ka ng, mag-start ka ng 5:44. Ayan. Dito tayo sa 38. Ayan. Yan, naka-shade si Popshi. Oh my God, Louie. My husband is so rockstar looking. We shall have the wreath-laying ceremony. Ay, hindi. Ito pala mas maganda. Mas malala pala to. Okay, time stop. Magsimula ka sa 0:49. 49 second. Okay. Kasi okay. 49. Yan, okay na yan. Okay. Okay, nakita mo yung meron na siyang white powdery substance dyan. Teka. Meron na. Yeah, i-play mo na yan dyan. Ito. Ayan. Ito? Kita nyo, ha? Oo. Meron na yan. Oo. Okay. So, from there, i-play mo ang haba ng nilakad ni bakla, ha? Ayan, white powdery substance, Nag-wake ba yan? siya, no? Uhog ba yon? Lakad. Sige, i-play mo yan, girl. Meron na siya dyan, ha? That's 41 second. And then punta ka ng 5 minutes 44. 5 minutes 44. So, naglalakad na siya. So, ayan. So, tingnan mo ang gagawin niya dyan, ha? Tingnan niyo yung gagawin niya dyan. Hindi, ibaba mo pa, nakita niyo ba yung ginawa niya? Pinunas pa niya yung nose niya. I-rewind mo siya, girl. Around 5:17. Around 5:17. Yan. Ayan, tingnan mo gagawin niya, ha? Tingnan mo gagawin niya dyan, ha? Yan. Nag-touch siya sa niya. Nag-touch siya sa ilong, tapos akma niyang tatanggalin sana yung shades. Shades, oo. Nakita niyo, ginanon niya na yung ilong niya, pero nandiyan pa rin yan. Hiningal si bakla sa hagdan. Hagdan na. Oh my God, Bang. We're so old na talaga. Hihingal ka na. Tapos titignan mo yung first close, di ba? Unang close-up niya na meron siya, 0:49. Tapos sa sunod na close-up niya, 5:44 ata yun. Lampas na tayo sa 5:44. Ano pala, 6:58. Ayan, papunta na. 6:34 na. Yan. Oh my God. Ay, ito ang linaw. Yan, ang linaw. Di ba? Yan. Kasi close-up yan eh. Yung 47 kasi kanina, yung 47-49, yung unang close-up, mukha pa siyang mukha lang siyang parang highlighter eh. Yung alam mo yung baka parang ilaw lang. Kasi malayo. Kasi malayo. Hindi, tsaka nakaharap kasi sa araw. Yes. But this one, against the light siya eh. Yes. This one, against the light na siya. Na-emphasize talaga. Okay, ang next niya ngayon, 14 minutes 22 seconds.
I-play mo. Ayan. Ayan. Oh, Mm-mm. sige nga. I-rewind mo yun ng ilang seconds, girl. Mga 14, 17. Mm. Hindi po to June 12, this is April 9. Araw ng kagitingan nga eh. April 9. Araw ng kagitingan. Mm-mm. Oh, diba? Uhog. Hinawi mo na yung ilong mo. Oh. Girl, uhog for the entire, Suminghot yan sa loob ng sasakyan bago bago bumaba. Nag-quickie. Oh, tas may nahuhulog na. Oh, ano 'yon? Tapos binigyan lang siya ng panyo. Ano na, girl? 24 second. Buong yan. Kasi nga meron pang dyan, Sas, yung ginagalaw-galaw niya yung nguso niya na parang may nakikiliti. Oo. Ito na, ayan yung magkakasama. Ayan. Ito na. Ayan. Meron pa rin siya dyan di ba? Oo. Oo. Yan yung binigyan siya eh. Yan yung binigyan siya ng panyo Alam mo na pinod ko yan pero nakalimutan ko na. Bakit hindi umingay yan? Kasi talagang obvious yan eh. Kahit actually, nakikita ko sa TikTok nakikita ko sa TikTok na merong mga clip. Umikot siya. Although, yun nga, parang hindi masyadong napag-usapan. But umikot rin talaga yung video. Kasi tama, Sas, hindi siya uhog. Pero whether powdery or uhog, kapag lagi kang gumagamit talaga, manhid na yung muso mo na ang tendency mo minsan hindi mo hahawiin. Yung mo lang ng mukha mo. Pero girl, this goes beyond expectation na uhog siya. Kasi ang normal na may uhog, mararamdaman mo. At girl, mararamdaman mo tumutulong uhog mo. Baka kasi hindi nakakaramdam na tumutulo yung uhog nila. Pag manhid yung muso mo, hindi mo mararamdaman tumutulo yung uhog mo. Girl, di ba, allegedly, nagdudugo na raw yung ilong niya Yes, sabi ni Cathy. Ano sabi ni Cathy, Princess? Na tumutulo na nga daw yung uhog, minsan dugo hindi pa rin daw namamalayan. Tapos inaabutan na nga. Kung ano yung nangyari dyan sa araw na kagitingan, ganun din daw yung nangyari sa nung kasama ni Cathy yung mga yan. Na tumutulo na yung uhog, namamalayan sa sobrang kalasingan at kabangagan. Sabi ni Cathy, kaya minsan hindi nila alam na uhog na pa rin tumutulo. Alam mo yung inaano lang nila, parang hindi nila. Dugo na. Or even dugo. Saan siya binigyan ng panyo? 21 something. 21:45 or something? Ito. Magsimula ka sa 21:23. Ayan, nandun ako. Alam mo, nire-review ng video mo. Kinakalka lang evidence. Hindi po to sa Luneta. This is in Bataan. Bataan. Ano ba to? Intramuros. Bataan to eh. Bataan. Araw ng kagitingan sa Bataan yung yan eh. Corregidor Island? Pilar. Fort Pilar. Yes. Mahaba ang biyahe, kaya siguro, charot. Alam nyo ba, dito rin niya sinabi, nung nagpa-interview siya, ambush interview, dito niya sinabi yung purpose ng EDCA. Ang sabi niya, dito sa Pilar Bataan, ang EDCA daw ay nandito para tumulong lang sa kalamidad, tsaka sa mga rescue operation daw. Tandang-tanda ko yan eh. Malapit yan sa'yo, no, Princess Maui? A little bit. Ibig sabihin, tanda ko yung moment na interview siya ng media. Sabi niya, ang EDCA size daw ay para lang mag-rescue sa mga nabibiktima ng kalamidad. Ito katatapos lang nung nasa yung mga nasa EDCAng kano. Diyan niya yung sinabi sa araw na to. Tandang-tanda ko. Gusto ko makita yung yung binigyan siya ng panyo para i-wipe. Ibig sabihin, at that point, visible na rin sa mga taong nandun. Parang after sa speech niya yun eh. Hindi, before. 21, magsimula ka sa 21-23. Doon nga tayo galing, Sas. Ayan o. Balik ka pa, Mami. Bago siya umakyat. Hindi, nandun na siya sa island. Oo. Siya, ang dami niya ng kinamayan, no? Siguro isa sa mga kinamayan niya nagsabi na ay, meron sa ilong. Tawagin mo si ganyan, bigyan ng panyo. Mali pala. Magsimula ka sa 24:59.
At saka yung video ni Kuya EB na in-upload sa YouTube na maiksi lang, na ilang seconds lang, nasa 20. Ayan na, inabutan na ng panyo. Ayan o. Sa likod. Tapos nagtaka pa siya. Ayan. Yun. Sa 25. Ayan. So yan, si Father, nag-lecture, nagsa-sermon, whatever, nagdadasal. Sabi kay BBM, mag-retouch ka nga, inabutan ng panyo. Mm-mm. Ulas ng foundation, charot. Babalik pa yata. Nasa 24, nasa 24. Ayan, lumapit na, ayan. Ayan, kinakalabit na siya. Binigay ang panyo, nagpunas. Ayan, binulsa ang panyo. Yung mga nag-aano dito, number 1, mainit ito. This is summer. Okay? Kung uhog yan, bakla, 24 minutes, ganyang kaliit, natuyo na yan, and nag-drip, nahulog na yan, bakla. It is in nature, sa mga bobong supporters ni Marcos, let me give you a sign. This is against the laws of nature. Number 1, why? It is in the nature of water to evaporate. Bakla, 24 minutes, hindi nag-evaporate sa gitna ng init. X. Number 2, this is against the laws of physics. It is in the nature of water to flow down. It is, gravity will pull down water because it is in the nature of water to flow. It didn't flow. Number 3, this is against the laws of tactile sensation in biology. You would feel that you have an uhog. Although yung last kasi na yan, Sas, yung kung mafe-feel niya, pagka kasi nga, lagi mo nang ginagawa, yung kumbaga parang lagi ka nagsusnort or whatever, maaaring manumb yung senses mo eh. And that's probably the reason why hindi niya maramdaman na merong something sa, di ba kaya nahuhuli yung mga addictus benedictus na merong powder sa mukha? Kasi nga, hindi na nila nararamdaman eh. Well, hindi mo talaga maramdaman yung powder because the powder is not like water. Di ba? So, ang mangyayari niyan is, you wouldn't know. Kaya yun yung eksena. Ang masasabi lang natin dito is, the only thing, ang tagal-tagal na kasing dinidiman, ayaw ibigay, the only thing that could have solved all of this is the president have willingly submitted to a live, public, independent hair follicle drug test. As simple as that. Yes. Yes. O di ba alaka, edi lalong lumalala. Ngayon, bakit ayaw mo magpatest? Hindi ugali po ng negative sa drugs ang hindi magpapatest. Pag hinamon, lalo na kung ikaw ay public official. At confident ka, I mean, there is only one way to to put all the people calling you pulveronic to shame. Subject yourself to an independent hair follicle, third party independent hair follicle test conducted live. Diba? Why don't you do that? Sabi ni Danny Villafuerte, ipa-impeach nyo na po. Baka kayo lang maka-impeach sa kanya. Sayang po, layaw nyo sa laway nyo sa kakadakdak. Sabi ni Danny Villafuerte. Danny Villafuerte, Mang Danny, ang impeachment po ay isang political process, okay? It's a numbers game, okay? Kung kunwari, ipapa-impeach namin siya sa Congress, which is all impeachment cases must be filed in Congress, yung committee na nag-handle ng mga impeachment, check nila kung complete in substance and form, ganyan. It has to get the required number bago siya matry at makonvict sa Senate. Okay? Hindi, bakit ba impeachment? Huwag mo na ipaliwanag yung impeachment, girl. It's useless. Ito lang simpleng sagot dyan. Pinsan po niya yung House Speaker. Yeah, it has to be clear na ang impeachment dito, hindi siya option. Okay? Hindi siya option. You do not use impeachment as if it is something that we can resort to. We cannot resort to it. Hindi niyo po pwede sabihin, mag-impeachment na kayo. Kahit gusto namin. Kung hawak ni Romualdez ang Congress, how can we impeach the President? Diba? Parang wag na tayo mag-bullshitan dito na as if naman pwedeng i-impeach niya si BBM. Hindi po pwedeng i-impeach si BBM. Hawak niya ang Congress. Ang pinsan niya ang House Speaker sa Congress. So hindi po pwede. So please stop. Please stop saying na parang as if kaya namin ipa-impeach si BBM. There are so many things that people can do. But impeachment is, definitely not the option right now. Ang House of Representatives ay hawak ng pinsan niya. Mali naman kasi itong si Kuyang, yung nagsalita. Pag po may inaakusahang adik, hindi po impeachment dapat ang dinidemand, kundi hair follicle drug test. Hindi po impeachment. Saan kayo nakakita na adik, pinakinalaan yung adik, tapos sasabihin nyo, impeach niya kung adik yan. Hindi po yun. Hair follicle drug test. Sa lahat po, kahit sa ampung sulok ng mundo, pag ikaw ay pinakinalaan adik, ikaw ay dapat magpa-drug test
para ito ay iyong maampat na akusasyon. Wala po sa nag-aakusa sa iyong adik ang pruweba kung ikaw ay adik, nasa hair follicle mo. Kaya yun lang ang makakapagawa nito. Ayaw niya, magto 2 years na. Yung sinasabi niyong urine test, hindi po pwede yun dahil ang cocaine po, 3 to 5 days lang yan sa urine. So, anong dapat natin gawin? Ayun. Ano inakusahan ni Sani Trillanes si Pulong na adik. Pulong went to the hospital right away at nagpa-hair follicle drug test on live TV until yung result niya. All negative by the way. Meron palang ganon. Ganun din. Naghamunan sila ni Trillanes. And Trillanes also had drug test. Pero hindi ko alam kung hair follicle yung kay Trillanes. Ganun po. Ang ano daw gagawin natin, sabi ni Princess Maui. Ang ginagawa po natin ay nanganawagan po tayo sa mga taong may katungkulan sa pamahalaan na #protect the people. Yun lang po ang pwede nating gawin. #protect the people. Bingi rin naman mga bingi, takot. Yung mga nasa pwesto, may mga uniform. Well, kung bingi itong mga to, sisingilin sila ng kasaysayan. Gano'n lang yun. Kaya kailangan yung panawagan. Ako talaga, kung kayo, this is the right time na, girl, lalabas at lalabas ang totoo. Okay? Si Aimee hindi niya dinideny. Ba't hindi dinideny ni Aimee? Dahil nga totoo. Ngayon, hindi siya nagsasabi na nakokonsensya yan, na sinasabi yan para sabihin niya na hindi totoo. Kasi nga, totoo nga. Ngayon, hindi siya lalabas para sabihin totoo kasi kapatid niya. Diba? Kapatid pa rin niya yan. As simple as that. Okay? Ganun lang kasimple yan. Sabihin mong hindi totoo, hindi nagko-coke ang kapatid ko, di ba? Wala po ang pamilyang Marcos po, dinidinay na po nila lahat ng ginawa nila sa Pilipinas. Dininay po nila nagnakaw sila, dininay po nilang pumatay sila, dininay po nila A, B, C, D, E. Bakla, droga lang to, hindi pa nila ma-deny. Mas malala nga yung inaano sa kanila, inaakusa. Correct ka sa tatawa ko doon. So hindi po kami nananawagan sa Kongreso at sa Senado dahil hindi po sila ang may responsibilidad to protect the people. Ang may responsibilidad po to protect the people ay makikita nyo sa Constitution. So #protect the people. Kung nakikinig sila, pagkatawanan nyo ang inyong responsibilidad sa Constitution. Actually, the people are calling for the drug test, hair follicle drug test conducted live. I think at this point AFP should also AFP should be aware that this is a serious concern. You do not want to be commanded by someone who is not in proper state of mind. Ayun. So, 'di ba? Tama, no? And I don't know how long can the AFP and the PNP yung mga itong kasi it will still boil down to their reputation. Yung men in uniform. Aantayin pa ba nila na may mga taong lalabas to protest what is happening? Well, I don't think AFP can protect the people if they are being commanded by someone who's who's bangag. So I think this is the very core of your responsibility, AFP. You have to ask your commander-in-chief, are you sober enough to lead us? To give instructions to the people na may hawak na baril? Diba? Because you cannot toy with AFP. We cannot toy, you cannot toy with our soldiers. This is a serious matter. And I think the AFP should start asking questions to the president at this point. At sabi ko nga hindi ko naman sinasabi na yung AFP ay unang, hindi ko naman sinasabi yung AFP na, dapat kayo yung maunang lumabas to make change or whatnot, ganyan. But, people are now asking for drug test. Okay? Now, the responsibility of AFP is to protect the people. If your commander-in-chief is, neck deep in controversies regarding drug use, kayong nandyan na may mga hawak na baril na susunod sa utos ng presidente, alanganin kayo. Diba? In order for you to protect us, you must be, be led by someone who is sober enough to make rational decisions. Alam naman natin, hindi nakakagawa ng rational decision ng mga bangag tatanggap ba kayo na uutos-utusan lang kayo ng taong bangag? Maybe question, hindi ba ito makakwalify as medical condition? Kasi di ba pag presidente ka or pag leader ka ng bansa at may medical condition ka, dapat mandated ka na isabihin sa public. Addiction, substance abuse is a medical condition. I think so. I think yan. And then kung hindi niya naman aaminin yan, at may clamor na, the best he can do is patunayan niyang wala siyang medical condition, which is magpa-drug test siya. Bakit hindi niya magawa? Yun na nga. Kung inosente ka talaga sa mga accusations na yan, okay pa yung kay Maharlika, no? Kasi nga, you can discount it as hearsay, no?
Jonathan Morales, you can discount it as hearsay. Ang problema... Kuya Ibi, sorry, yung kay Jonathan Morales, para sa akin hindi hearsay yun kasi dokumento yun na ginawa niya ng report. Hindi naman siya what I'm saying is, I'm not saying it is hearsay. What I'm trying to say is, people can still consider it as hearsay. Maharlika, yung sa kay Maharlika is also considered hearsay, pero it's now being corroborated by a personal account, no longer a hearsay, by Cathy Binag. And connecting the dots, if you listen to the interview, sinabi doon ni Cathy Binag, the first time na nag-encounter sila is somewhere around 2012, which is also the year in which Jonathan Morales applied for that surveillance request doon sa Rockwell unit ni Maricel Soriano. And then the Polvoron video puts Bongbong Marcos, if he is that guy with the green jacket, puts his age at somewhere around that time, about 12 years younger. No? I think. So, hindi na yan, pagka nagkatagpi-tagpi na yan ng circumstantial evidence under the testimonial evidence ni Cathy Piha ngayon, na first-hand knowledge na nga niya, at implicated na nga si Lisa Marcos, this is very hard to deny and to rebut. The only thing that they can do is for every one of them, if they are to come clean, for every one of them, pagka inosente sila, to take the hair follicle, to take the drug, urine, and whatever tests there are available for all the for all the top 5 drug types. The Filipino people is willing to pay for everything. Lahat sila iti-test in public by a credible testing facility. Diba? Yan lang naman eh. Unfortunately, ang opinion ko dyan, next sa impossibility, yung syempre number 1 yung impeachment. The next impossible thing is mag-undergo sila ng hair follicle test because they know na magpa-positive sila dyan, so hindi sila kakagat sa gusto ng taong bayan kahit na i-pressure pa natin, sa tingin ko lang. Ang gagawin lang ng mga yan ay patahimikin ang mga kritiko, gurgurin tayo para maampat ito, mamatay ang issue. Lalabas na naman ang scandal ng kung sino-sino at controversies para matakpan tong isyong ito. Wait kayo, may lalabas na namang video scandal ng kung sino man. O maybe may bakla na naman na mambabasto sa mga CR at ipupush na naman sa social. Marami sila, o magkakasunog. Or Princess Laika, or Princess Maui, or meron na namang Tagalog na magmamak ng mga Bisaya. Tulad yun, gano'n. Yung nag-replay dito na issue na matatabunan to. Style na nila yan ever since. So good luck sa atin. So which brings us back to the call, the hashtag protect the people, enshrined in the Constitution. And who is best to protect the people? The AFP. Diba? Hindi siya best. Hindi siya best. Don't use na who is the best to protect the people. In our Constitution, that obligation rests on the armed forces of the Philippines. This is not an opinion, but it is their obligation in the Constitution. Hindi sila yung best. They have that obligation, period. Yes. Eh, ako sila kay Ahas, paano na?